Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkabasa po ng ating scripture for today. And if you have a Bible with you, let us open our Bible in the book of Romans chapter 6 verse 11 to 14. Sinasabi dito, "In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. And for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace." Tayo po yung mandaling manalangin sa ating Panginoon. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya, sa bagong pagkakataon, sa mga opportunity na binigay niyo po sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat po dahil nandito naman po kami nakapakinig ng iyong mga salita at patuloy na itanataas ang iyong pangalan sa umagang ito, Lord God. And Lord God, let this scripture be a reminder for us that sin is just a phase, Lord God, and kayo po dapat na lagi namin sinisik, Lord God. And Lord God, as we continue to worship for today, Lord God, kayo po ang makita, kayo po yung taas namin, at itama niyo po ang puso ng bawat isa, Lord God. Kayo po ang manguna, and sa mga tao pong gagamitin yung mga instrumento, Lord God, itama niyo po ang puso nila, Lord God. At lahat po ng ito, Lord God, ipinapanalangin namin, Lord God, sa katagumpayan na mangyayari sa umaga pong ito. Lahat po ng ito ay papuri na tinataas namin sa inyo, Lord God, sa matamis na pangalan mo lamang. Amen. Check. Yan, isang magpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? And as we sing this song, sinabi sa John chapter 8 verse 12, says here, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." As we sing this song, I want everyone to sing wholeheartedly, ng buong puso. And itaas po natin ang ating mga papuri sa Kanya sa pamamagitan ng awitin na ito. Let's sing "Shine, Jesus, Shine." Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth. Now you're bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our heart on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Set for your word, Lord, and let there be light. Awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me.
shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our heart on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display like your likeness, never changing glory to glory. Near or near, may our lights tell your story. Shine on me, shine on me. Sing, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our heart on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Let's sing, shine, Jesus, shine. Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our heart on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Let there be light. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now for our next song, let's sing Thank You, Lord. Taas po natin ang ating mga pasasalamat sa ating Panginoon with this song. Let's sing I've come before you today. I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, For all you've given to me. for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name and thank you, Lord. Oh, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing for all you've done in my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name and thank you, Lord. Oh, I just wanna thank you, Lord.
for our prayer song. Tandaan natin, in the midst of our struggle, the midst of our trials, lagi natin tandaan na God extended His love for us. Pwede tayong mag-rest sa Kanya. Pwede nating surrender lahat ng burdens na meron tayo. The only thing na nag-hinder is tayo. Nahiya tayong lumapit. Nahiya tayong humarap sa Kanya because of our sin. Now, this song resembles at na kahit gaano ka pa makasalan, kahit gaano ka kapagod, pwede kang lumapit kay Kristo. Now, let's sing still. Hide me under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. Find Christmas song. For Christmas, in us, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God.
mensahe, sa maghahatid ng mensahe, itama niyo po ang kanyang puso. Tama niyo po ang kanyang intensyon. Lord God, kayo po ang siyang makita sa mensaheng na ipapahatid mo, Lord God. Maraming salamat po sa pag-iingat. And patawad po sa mga kasalanan na gagawa namin. Maraming salamat po. Salamat po. Just name we pray. Amen. God is good? All the time. Pwede ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon? At mag-offer tayo ng ating pong mga pasasalamat, ng ating pong sacrifices sa mga nagdaang araw, linggo, buwan, sa ating pong kabutihan ng Panginoon, sa ating pong buhay. At marami po sa atin, tayo pong ugali natin ng mga Pinoy, gusto po natin lagi ng bago. Gusto po lagi natin na hindi tayo napag-iiwanan. Gusto natin tuwing Pasko, hindi tayo papayag na wala tayong bagong damit. Wala tayong bagong sapatos. Hindi tayo papayag na napaghuhulihan na rin tayo sa brand ng cellphone. Hindi rin tayo papayag na yung mga bagay na meron tayo ay luma na. Yan po ay napakamakaugaling Pilipino. Pero sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, dapat nananabik rin po tayong magkaroon ng buhay na pagbabago. At paano natin makakamit yung buhay na pagbabago? Kung gusto mo na ma-renewed yung iyong buhay, you need to die first. Kailangan mo munang mamatay. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Gayun din sa kalakasan at muli na karunungan na ibinigay mo upang maintindihan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Nawa, i-guide kami ng Holy Spirit. Kung gayon, Panginoon, ay makita namin yung kabutihan mo at yung aral na gusto mong adalin namin sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito po aming pong samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa buhay po, hindi po laging pera ang basihan para magkaroon ng pagbabago ng buhay. Pero aminin man natin, kapag may pera ka, mabilis magbago ng lifestyle. Mabilis magbago ng sasakyan. Mabilis magbago at magpagawa ng maraming bahay. Pero yung tunay na pagbabago, kailanman hindi makakamit ng pera. Dahil hindi po pera ang kailangan para magbago. Ang kailangan po natin sa pagbabago, si Kristo. At kung gusto po natin ng bagong buhay, kailangan po muna nating mamatay. Kung natatakot tayo, hindi po ito physically na death. Hindi po kailangan patayin kita. Kailangan po natin mamatay sa kasalanan. Kailangan nating lumayo sa kasalanan. Sabi po dyan, ayan, kailangan nating mamatay sa kasalanan. Sabi nga po sa Romans 6:4-5, nang ating pong tanggapin si Kristo, tayo po'y kasama niyang namatay at kasama ang ating pong mga kasalanan. At pag-ahon natin, tayo po ay mag-ibago ng pamumuhay kasama si Kristo. And that is a renewed life. At sa mundo pong ito, kailangan lagi natin meron tayong nire-renew. Diba? Kailangan nating i-renew yung mga license natin. Kasi kapag hindi yan renewed, invalid na yan. Yung mga sasakyan natin, kailangan din natin i-renew yung kailangan rin natin i-renew yung mga passport, even yung student IDs. Kasi kapag invalid dyan, hindi ka makakatanggap ng bawas sa pamasahe. Kailangan natin i-renew. At lalong-lalo yung ating pong pamumuhay. At bakit ba tayo ni-renewed ng ating Panginoon? We are renewed for what? Sabi po sa Romans 6:11-12, we are renewed to be like Christ. Sabihin nyo nga po, to be like Christ.
Tayo po ay binago na para mas maging kamukha na ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi po dyan, in the same way, count yourselves dead to sin. Pansinin po natin yung salita, count yourselves. Hindi na natin kailangan ng sacrifices, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. Hindi na po natin kailangan i-crucify yung ating pong mga sarili para pagbayaran ng ating pong mga kasalanan. Para makamit po yung buhay na pagbabago. Alam niyo po, pwede natin itong ilagay sa sitwasyon na reunion. Kung lahat sila nag-ambagan, tas ikaw lang yung walang ambag, pero pinakain ka pa rin. Kasi kabatch ka nila. In the same way, sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano, wala tayong ambag sa pagbabago. Wala tayong ambag sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Pero sabi ng Panginoon, count yourselves. Ilagay mo yung sarili mo na binago ka na ng Panginoon. Wala na tayong gagawin. We just need to present ourselves to God. And offering our life means kailangan po, tayo po ay instrumento for righteousness. Hindi po instrumento para po magkasala. Kaya kailangan po natin maintindihan kung bakit po baga tayo binago ng ating Panginoon para i-reflect yung pamumuhay ng ating pong Panginoon. Pero hindi po ito madali. Kasi wala pong sino man sa atin dito ang magiging kamukha agad ni Kristo overnight. Hindi naman ibig sabihin na pag natulog ka ngayon, nagbasa ka ng Bible, kinabukasan, righteous ka na kaagad. Katulad mo na agad, hindi ka na nagkakasala. Wala pong pangyayaring ganon. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala. Lahat po tayo dito ay nasa process para maging kamukha ng ating pong Panginoon. At kung titingnan natin, yung mga ginto, para mas maging maganda siya at lumabas yung tunay niyang ganda, yung kanyang kinang, dadaan po muna to sa matinding proseso o sa init. At masasabi natin yung ginto na maganda na refined na, kapag nakikita na natin yung ating sarili doon. Pag nagre-reflect na, kapag malinaw na. In the same way, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, masasabi natin na ang buhay natin ay refined. Masasabi natin ang buhay natin ay kamukha ni Kristo. Kung ang ating Diyos, pag tiningnan yung buhay mo, nakikita niya si Kristo. Kailangan nating maging kamukha si Kristo. Pero tayo mga Kristiyano, we always pray. We read the Bible and apply it. Lahat naman po tayo dito ginagawa to. Pero dumating po ba sa point na naitanong nyo na bakit nag-i-struggle pa rin ako sa kasalanan? Bakit nakakagawa pa rin ako ng kasalanan kung ako ay nilinis na ng Diyos? Kung ako ay inalis na ng Diyos sa kadena ng kasalanan, bakit nahuhulog pa rin ako sa kasalanan? Marami po sa atin ang naitanong na to. And this sanctification will come. So ano po ba yung sanctification? It is an everyday process where God patiently make us more like Christ. Proseso po to ng ating pong Panginoon para ihulma tayo sa ating pong buhay na maging kamukha ang ating pong Panginoon. So ito po ay magbibigay sa atin ng clear picture kung ano ba yung estado natin, yung sa lakad natin sa ating pong Panginoon. Una po sa lahat, sanctification starts after salvation, not before. Marami po ang thinking ng Kristiyano na ganito. Kailangan ko munang maging malinis bago lumapit sa Diyos. Naranasan niyo na po ba to? Kailangan alam ko na ang buong Bible bago ako magpabaptize. At kung titingnan natin sa mga salitang to, kung dyan tayo nakabase, baka habang buhay, hanggang mamatay ka, hindi ka nakalapit sa Diyos. Kasi kailanman hindi mo kayang maging malinis sa pansariling kapakanan at hindi mo rin kayang alamin yung buong Bible bago magpabaptize. So it is a process of transformation na gagawin sa atin ng ating pong Panginoon. At hindi po yan ang itinuturo ng Biblia. Ang itinuturo ng Biblia, salvation is instant. At ang sanctification is process.
At makikita natin at malalaman natin na yung moment na inilagay natin yung faith natin kay Christ Jesus, ligtas na tayo, fully, completely. Pero yung pagbabago, habang buhay po yan. Yung process po, hindi po dapat natatapos. At dapat patuloy tayong nagpapabago araw-araw sa ating po Panginoon. Sabi nga po sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At yung justification, dineclare ka ng Panginoon as righteous. Kahit hindi ka naman righteous. Kahit hindi ka naman kamahal-mahal. Dineclare ka ng Panginoon as righteous, hindi dahil ng ating mga good deeds, hindi ng mga mabubuti nating ginagawa sa ating kapwa, hindi dahil sa ating ministry, but because of His grace. Tayo ay gawing banal ng ating pong Panginoon dahil sa Kanya pong pag-ibig. At tingnan po natin ang justification and sanctification as child adoption. Kapag yung bata, the moment na siya po ay inampon, siya po ay instantly kabilong na dun sa pamilya. Pero yung way of living, yung tradition ng pamilya, yung values ng pamilya, hindi po agad makukuha yun ng bata. Dadaan po siya sa proseso at dadaan po siya sa mahabang panahon para maging katulad siya ng pamumuhay ng pamilya. And in the same way, tayo po na niligtas ng ating Panginoon at belong na sa ating Panginoon, tayo'y anak na niya at yung learning o yung journey natin po ay panghabang buhay. Learning to live like Christ is a lifelong journey. Kaya kung nagkakasala ka at patuloy kang may lapses, patuloy kang may shortcomings, huwag kang panghinaan. Lahat tayo po ay nararanasan yan. Kasi ito pong buhay natin ay lifelong journey sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. And sanctification is not about trying harder to be good. Hindi po yung the best natin para hindi magkasala. Ito po ay yung pag-allow natin sa ating mga puso na baguhin tayo inside out ng ating Panginoon. And God is working in us. So ano po yung respond natin? To be obedient. Maging masunurin tayo sa Kanya pong salita. Sanctification is daily, often uncomfortable process. Minsan, yung pagbabago, hindi po yan komportable. Dahil ididil po ng ating pong Panginoon yung mga bagay na ninais mo nang itago dati. Yung mga kasalanan na ayaw mo nang sabihin, yung mga kasalanan na ayaw mo nang malaman ng iba pong tao. Because transformation is process, continuous, and is still happening. At ididil talaga ng Panginoon yung ating pong mga pride, ididil ng ating pong Panginoon yung ating pong mga bad habits, ididil ng ating pong Panginoon yung ating mga bad reactions kapag may suffering, kapag may blessing, ididil din po dito ng ating pong Panginoon yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. And it hurts. Masakit po yun. Masakit madisiplina. Masakit rin magkaroon ng pagbabago. Why? Because it costs us something. Meron po tayo kailangang isakripisyo. Kapag gusto natin magkaroon ng healthy na katawan, ang dami natin gustong kainin. Gusto natin ng lechon, gusto natin ng mga karne na taba, lalo na pag piyestahan, pero dahil meron kang disiplina sa sarili mo, gusto mong ma-achieve yung healthy lifestyle, kahit mahirap, hindi mo kakainin yung lechon. Sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, meron rin po tayong kailangang bitawan. Kundi yung ating pong mga kasalanan. Dahil ang tunay na pagbabago, may kalaki po na sakripisyo. Sabihin nyo nga po, sacrifice. At kung hindi tayo handang magsakripisyo para sa Panginoon, hindi po tayo handang magpabago. Hindi po tayo handang sumunod sa Kanyang mga utos. At ito yung time na kahit saktan ka ng ibang tao, hindi ka gaganti. Magpapakita ka pa rin ng pagmamahal na kahit magsinungaling, ang iba sa'yo, mas pipiliin mo pa rin maging totoo. Kahit yung iba ay saktan ka,
kahit mas madaling manakit, mas pipiliin po nating magpakita ng magmamahal gagaya ng ating pong Panginoon. And sanctification is powered by Holy Spirit, not willpower. Hindi po ng ating pong sariling kakayanan. At marami po sa atin ang na-burn out na sa ministry. Marami pong cases na ganito dahil gusto po nilang lumago. Pero hindi po sa kaparaanan ng ating Panginoon. Marahil yung iba po, naging thinking nila sa ministry ay performance na nakabase sila sa posisyon nila na masasabi nilang lumago na ako bilang Kristiyano. Akala nila na ang kalaguan bilang Kristiyano ay dapat lagi kang nakikita, dapat lagi kang may part, dapat lagi kang may spotlight, dapat akuin ko ang lahat. Ang pagbabago po hindi ganyan. That's immaturity. Dahil ang pagbabago hindi po kailangan ng self-improvement. Ito po ay spirit-led transformation. Pinapangunahan ng banal na spirito. And because the Bible didn't say, try harder. Hindi naman po sinabi ng Diyos na try harder. Ang sabi po ng ating Panginoon, walk by Spirit. Kailangan nating lumakad kasama ang banal na spirito because Holy Spirit ay yung fuel natin for sanctification, yung fuel natin for transformation, and yan din po yung fuel natin to always choose God. Yan po yung magpapatibay sa atin sa ating pong pananampalataya. And let the Holy Spirit dwell in your life, not sin. Kaya nga sabi po dyan, therefore, do not let sin in your mortal body so that you obey its desires. And notice in John 14:26, sabi po dito, yung Holy Spirit will teach us things and remind you of everything I have said to you. Yan po yung ating pong gabay. And the Spirit doesn't just guide us, He changes us. Binabago tayo ng banal na spirito. Kaya nga sabi po sa Galatians 5:22, na andyan po yung fruit of the Holy Spirit. Makikita natin yung pagbabago, yung love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat po yan ay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya hindi po natin kailangan ng marami tayong ginagawa para lumago. Kailangan nakapokus lagi sa ating pong Panginoon. At yung iba sa atin, may gusto lang patunayan. Marami po sa atin ang nahihirapan sa ministry dahil gusto lang niyang makita ng ibang tao na umaangat na siya at nagkakaroon na siya ng spotlight. Marami pong ganito. Dahil na lang sa kadahilanan ng pressure, siguro dahil na-pressure dahil yung mga kasama niya ay umaangat na sa buhay, yung mga kaibigan niya may magagandang ng trabaho, at marahil mangyari po sa atin to na ma-pressure tayo at gawin nating performance-based ang ministry. Hindi po. Hindi po natin kailangan magpasikat at hindi po natin kailangan ma-pressure because growth naturally flows from connection to God, not pressure. Hindi po sa pressure, hindi po sa peer pressure. Yan po ay nakakonekta sa ating pong Panginoon. Kaya kung nakapokus po tayo sa sarili nating kakayanan, kung naghahabol po tayo ng spotlight, kung naghahabol po tayo ng growth, baka malimutan na nating maging kamukha si Kristo. Ang habulin natin, ang goal natin, maging katulad ng ating pong Panginoon. At sabi rin ng ating Panginoon sa ating pong paglilingkod, hindi po madali. Babagsak ka, at babagsak ka pa rin sa susunod. Pero hindi po yan failure. Yan po ay yung ating pong pananampalataya sa Kanya. And sanctification changes desire before behavior. Ito yung magsisimula na i-hate mo na yung mga bagay na dati mong mahal, which is yung kasalanan. You begin to love what once bored you. Yung dating bored kang magbasa ng Biblia, yung dating tinatamad kang gumising ng umaga para sumimba, nagiging kagalakan at kasiyahan mo na sa Panginoon. You begin to desire holiness, not just happiness. Kaya nga sabi po sa Psalms 37:4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your what?
heart. Pero hindi ang meaning nito na ibibigay ng Panginoon yung gusto lang natin. Ang gustong sabihin nito, He reshapes what you want. Binabago ng ating pong Panginoon ang ating pong kagustuhan. At sanctification will be completed even if you don't see it yet. Ang ating pong Panginoon ang siyang magtatapos ng bagay na to. The process may feel slow, na akala natin yung pagbabago mabagal, pero tatandaan natin, lahat ng proseso nagmamatter sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya hanggat hindi pa tapos ang lakbayin po natin dito sa mundo, mabubuhay tayo sa mundo na puno ng tensyon. Puro pressure po yan. Puro temptation. Pero tatandaan po natin, ligtas ka na. Pakisabi po sa katabi, ligtas ka na. At patuloy po tayong lumalago. Amen po ba? Tayo po ay patuloy na lumalago. That's why every step matters, every prayer matters, every act of obedience matters sa ating pong Panginoon. Why? Kasi hindi na kailangan ng Panginoon yung perfection. Kailangan niya yung puso mo na handang magpabago sa Kanya. Handa ba tayo magpabago sa ating Panginoon? At kailangan nating i-account yung ating pong sarili sa Kanya. Paniwalaan po natin yung Kanya pong kapangyarihan na tayo po'y ligtas na. Kasi kung pinagdududahan mo, nagdududa ka sa Kanya pong kapangyarihan. Kaya sabi po, paalala sa bawat isa na ang tunay na pagbabago ay paniniwala sa sakripisyo ni Kristo. Na ating pong dahilan kung bakit tayo'y patay na sa kasalanan. Pinatay na ni Kristo yung kasalanan o yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating pong buhay. At yung sin, maaaring kalabanin ka pa rin, pero kailangan na nating i-deny yung authority nun. Kasi tayo'y anak na ng ating pong Panginoon. Pangalawang bagay, renewed for God's service. Tayo po'y binago na para gamitin ang ating pong buhay sa paglilingkod. Sabi po sa Romans 13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. And every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. So God does not only forgive our past, binabago rin po nito yung ating pong pamumuhay. At alam niyo po, kung ano yung madalas nyong sabihin, yun yung madalas nyong gagawin. At kung ano yung madalas nyong gagawin, yun yung magiging habit nyo. At yung habit nyo magdidikta kung sino ka. Halimbawa si Kuya Angelo, ang habit niya laging mag-ingay, makulit. Halimbawa lang po to. So yung karakter na meron si Kuya Angelo, hindi po siya introvert. Extrovert po siya. And in the same way, yung karakter po natin bilang mga Kristiyano, nagdidikta kung saan po ba tayo papunta. Dinidikta nito yung ating pong destination. Kung ang buhay natin ay marunong sumunod sa Diyos, nagpapabago sa Diyos, naniniwala kay Kristo, ang pupuntahan po natin ay yung buhay na kasama ang ating Panginoon. Pero kung yung buhay natin ay nagpapakita ng ugaling hindi makalangit, kailangan na nating ayusin yung ating buhay at i-reshape yung ating purpose. It's to serve God. Kailangan po nating baguhin ang ating pong sarili. Dahil tayo po ay free from sin. Hindi free to sin. Hindi na po tayo dapat nagkakasala palagi. Tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Kaya nga sabi po ba dito, nabubuhay ka pa rin ba sa pagkakasala o nabubuhay ka pa para magpagamit sa Panginoon? At alam nyo po, kaya rin itong i-explain ng science. At isa po to sa ating pong napag-aralan. Napakaganda pong pag-aralan ng kung paano po mag-function yung ating pong utak kapag tayo po ay merong self-decision, meron po tayo mga moral behavior na ipinapakita. Sabi po dito, meron po tayong tinatawag na prefrontal cortex, which is responsible sa ating pong self-control. Responsible din po to sa decision making.
Yan po yung gumagana kapag nagre-resist po tayo sa temptation. Ang gumagana po dyan yung ating pong prefrontal cortex. At sa ating pong utak, meron pong 86 billion neurons. Tandaan po natin, 86 billion. At lahat pong iyon nakaka-receive ng information. Lahat po ng iyon ay nagpa-process ng information kung ano yung lagi nating pinapakinggan, ano yung lagi nating nakikita, ano yung lagi nating ginagawa, ano yung lagi nating sinasabi. Nagpo-form po yung neurons ng bond, ng stronger connection. Kaya doon po magsisimula yung salita na madali sa akin yan kasi pamilyar sa akin. Madali yung mga pamilyar na bagay sa atin. Kasi lagi po nating ginagawa. At kung repeatedly po natin itong ginagawa, ano pong sabi dyan? Yung ating pong utak nagiging pamilyar dito. Kaya tanong ko po sa inyo, ano po yung madalas nyong ginagawa? Ano yung madalas nyong sinasabi? Because science tell us na yung repeated action magiging automatic. Alam niyo po kapag binigyan tayo ng mga bagay ng pagkain, ano po yung response natin? Ano po yung response natin? Ano po yung sasabihin natin? Thank you. Kasi nakasanayan na natin. Naging madali na sa utak at pamilyar na yung ating pong mga neurons sa bagay na to. And there's also called the amygdala. Ito po yung emotional reaction. Na kapag tayo po yung natatakot, ito po yung nagpa-process ng fear, nagpa-process ng anger, nagpa-process ng emotional action. Ang tawag po dito ay amygdala. At napakaliit lang po nito sa ating pong utak. Pero ito po ay maaaring gamitin ng kalaban para sirain ang buhay mo. Dahil ito po ang nagko-control sa impulsive decision. Na nagde-desisyon ka based on your emotion. At marami pong Kristiyano ang nasira na sa buhay na to. For example, ito po ay nagre-react bago tayo mag-isip. Halimbawa, nagutla ka. Hindi mo naman inisip na magutla. Nagutla ka. Nag-react ka because of the amygdala. At sasabihin po natin na kapag meron pong nananakit sa atin, yung amygdala, dahil emotional based siya, ang sasabihin niyan sa'yo, gumanti ka, manakit ka. Pero ang sasabihin po sa atin nung ating pong utak sa prefrontal cortex, ang sasabihin niya, pause, mag-isip ka ng maayos, at mag-respond ka ng ayos. At makikita natin kung paano ginagamit ng Holy Spirit ang ating pong mga utak. Ganyan po nagpapangsyon ang ating pong utak sa ating pong mga buhay. Kaya kapag may sinasanay ka, nagiging pamilyar na sa'yo. Sabi nga po dyan, the more you practice honesty, the easier honesty becomes. Mas nagiging madali na maging tapat kapag sinasanay mo na maging tapat. At kapag sinasanay mo na laging magsinungaling, na laging mangloko ng kapwa, magiging madali din sa'yo ang mangloko at magsinungaling. Pero magiging mahirap sa'yo ang maging tapat. Kaya nga sabi po, huwag po nating sanayin ng ating pong mga mata na magnasa o magkasala. Huwag po nating sanayin ang bibig natin na magsinungaling, mangbastos, magmura, at manira ng kapwa. Huwag din po nating sanayin ng ating pong kamay na pumindot sa scatter, na magsugal at manakit ng ating pong kapwa. At huwag rin po nating sanayin ng ating pong sikmura na maging tahanan ng alak. Huwag din po natin sanayin ng ating pong mga baga na maging tambayan ng usok. Dahil yung ating pong mga salita, yung ating pong iniisip, yan po yung lalabas sa ating pong aksyon. At yung madalas nating ginagawa, yan yung magpapakita kung sino ka bilang isang Kristiyano. Kaya nga sabi po dito, our brain adapts. And sin becomes easier the more it is practiced. Kaya alam mo na kung bakit ka nagkakasala palagi. Alam mo nga kung bakit madali sa iyong magkasala. Kasi pamilyar na dito yung utak mo. Meron ng stronger bond yung neurons mo sa pagkakasala. Kaya sanayin natin yung ating pong buhay
na laging nagbabasa ng Biblia. Sanayin natin yung ating pong buhay na laging nagtitiwala sa Diyos. Sanayin natin yung ating pong buhay na mas naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya paalala po sa bawat isa na huwag nating sanayin ang ating pong buhay na magkasala. At sabi nga po sa Proverbs 4:23, guard our heart. Sa Romans 12:12, sabi po dyan, kailangan po natin ng transformation of the mind. Kailangan po nating baguhin ang ating pong pamumuhay at yan po ay magiging posible sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya paalaala sa bawat isa na ang ating pong buhay ay hindi na dapat puno ng kasalanan. Sabi po dito, ito dapat ay letra na ng salita ng Diyos. Na ang ating pong buhay ay buhay na patotoo na kapag nakita ka ng ibang tao, nakikita rin nila si Kristo. Nakikita nila kung ano yung binabasa mo sa Biblia. Sa madaling salita, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos kaysa sa kasalanan. Pangatlong bagay, renewed because of grace. Tayo po ay binago dahil po sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po dito, ayan, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. At yung ating pong pamumuhay ngayon ay nagpapakita kung sino po yung ating pinaglilingkuran. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan. Tingnan natin yung ating mga sarili. Sino ba ang aking pinaglilingkuran? Dahil kung sino yung madalas nating gayahin, kung sino yung madalas nating tingnan, nagiging katulad tayo nito. Nagiging katulad natin yung kanyang habit. Kaya that is why kung pinaglilingkuran natin si Kristo, dapat yung katabi mo kamukha na si Kristo. Kamukha po ba ni Kristo yung katabi mo? Ayan. Amen. At kailangan natin na ipamuhay yung kanya pong mga salita. Sabi po dyan, Jesus did what we cannot do to have a perfect obedience and sinless life. Kaya ibinigay po ng Diyos yung walang hanggang buhay na kasama siya. Tandaan po natin, libre yan. Yung grace, ito po yung mga bagay na ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Karapat-dapat po tayong mamatay, karapat-dapat po tayong parusahan, karapat-dapat po tayong ipako sa krus, pero nagpakita po siya ng habag. Hindi po niya sa akin ibinigay yon because of His mercy. At dinagdagan niya yan, may grace. Hindi na nga tayo karapat-dapat, binigyan pa niya tayo ng libreng regalo. Yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggang kasama ang ating pong Panginoon. Kaya dapat makita na sa ating pong buhay ang pagbabago. Dahil ako'y binago na ni Kristo, sabi po dyan, I will pause before reacting. Magiging wise na tayo sa ating pong mga decision. Magpapakita na tayo ng pagmamahal kaysa pagkapuot. Tayo po ay mananalangin na with integrity. Tayo po ay mas magdedepend na sa ating pong Panginoon. At tayo po ay maglalaan na ng mas maraming oras para sa Kanya. Dahil yan po yung buhay na binago. Hindi na po tayo nakakulong. We are free from sin. Si Pablo nga po, literal nakakulong. At napag-usapan po namin to kagabi ng aking pong ama, na si Pablo nung nagbi-ministry siya, literally nakakulong siya. But siya po ay free na sa kasalanan. Pero yung kanya pong kilos, kahit nakakulong siya, para po siyang malaya. Dahil kumikilos pa rin po siya sa ating pong Panginoon. At tayo na pinalaya na sa kasalanan, at malaya rin literally, nagkukulong-kulungan. Nagkukulong-kulungan. Minsan, marami tayong kadahilanan. Kailangan ko mo namang kumita na pere. May project kami. Marami tayong mga dahilan na kahit malaya na tayong maglingkod sa Panginoon, na kahit wala ng hindrance, naglalagay tayo ng barrier. Naglalagay tayo ng ginagawa natin preso, yung ating po mga sarili. Pero tandaan mo, malaya ka na. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Binago ka na ng Panginoon.
Wala nang hadlang para maglingkod sa ating pong Panginoon. And something will change kung gagawin natin to. Magiging excited na tayong i-apply yung kanyang mga salita. Tayo po ba ay excited na makinig ng salita ng Diyos? At dapat excited ka rin na i-apply yan sa buhay mo. Excited rin tayo na i-apply ito sa ating pong pamumuhay. Because we begin to reflect Christ. Kaya nga po sabi, kamusta ang buhay mo kapag hindi linggo? Kamusta po ang buhay mo kapag hindi Sunday service? Kaya maging paalaala po sa bawat isa na i-reflect ang ating pong Panginoon because sin is no longer our master. Si Kristo na po ang nagmamay-ari sa atin. Kaya paalala sa bawat isa na always choose a life that is becoming more and more like Christ. At sa lakad po natin bilang mga Kristiyano, hindi po sinabi ng Panginoon na hindi ka babagsak. Pero ang gusto sabihin ng ating Panginoon, huwag kang manatiling nakatumba. Huwag kang manatiling mahina. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. At kung napipil mo na ikaw ay nasa work in progress pa rin, napipil mo na nasa process ka pa rin ng transformation, huwag kang mag-alala. Because you are. Nasa process ka naman talaga ng transformation. Huwag po tayong magduda sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. And hindi po to failure. It's faith. Yan po ay pananampalataya natin. Na nagtitiwala tayo sa kakayanan ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po dito, yung word na Christian, mabigat po yan. It is a lifelong journey of being shaped by God's grace. Lifelong journey po yan. Lifelong journey na hinuhulma tayo ng ating Panginoon para maging kamukha si Kristo. Kaya sino po dito yung gusto ng bagong buhay? Taas ang kamay. Lahat na po tayo dito renewed. Lahat na po tayo dito ay binago na ng ating pong Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay namatay na. Namatay na po tayo sa kasalanan. And new life in Christ is worth dying for. Katulad po ng ginawa ng apostol, grabe po yung kanilang dedication kay Jesus. Bansa ang kanilang nilalakad, kamatayan ang kanilang hinaharap, pero nagpapatuloy sila dahil naniniwala sila na totoo si Kristo. At as Christian, maniwala tayo na totoo ang ating pong Panginoon. And your life in Christ is worth dying for. Kaya paalala po sa bawat isa, embrace natin yung new identity natin kay Kristo. Patay na tayo sa kasalanan. At pwede po ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa umagang ito. At tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na to na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Gayun din sa mga salita mo at nagpaalala sa amin na Panginoon na kami pa rin ay nasa process of transformation. Nasa process pa rin kami ng sanctification, Panginoon, na wag po namin pagdudahan yung kilos mo sa aming pong buhay. Alam po namin, Panginoon, at nagpapasalamat kami na every step matters. Na ang aming pong mga bawat panalangin, bawat pagsunod sa iyo, Panginoon, ay nagiging kalugod-lugod dahil sa tinanggap naming dugo ni Kristo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kahit nagkukulang kami, marami kaming shortcoming sa iyo, ay patuloy mo pa rin kaming inaabot at minamahal. Panginoon, tunay nga na kami ay hindi kaibig-ibig, ngunit patuloy mo kaming minahal. Panginoon, nagpapasalamat kami at patuloy mo kami i-equip kasama ang banal na Espiritu sa aming pong lakad, Kristiyano. Ito po ay lifelong journey, Panginoon. At sa aming pong pamumuhay, habang may lakas pa kami, habang may boses pa kami, habang nakakakita pa kami na maayos, habang nakakapakinig pa kami na maayos, nakakalakad at may lakas, patuloy kaming magpapagamit sa iyo. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po'y sama-sama tumayo para po sa ating pong panawagan. Katulad po ng ating pong pinag-aralan ngayong pong umaga, tayo po ay binago na ng ating pong Panginoon. Kaya kailangan natin magkaroon ng desire
na handang magpabago sa Kanya, isurrender yung ating pong buhay, isurrender yung ating pong lahat ng pagkakamali para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya inaayayahan po natin yung ating pong mga kapatid na nagnanais tumanggap sa ating Panginoon. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Okay. Para po sa ating Lord's Supper, awitin po natin ang By His Wounds. His words transgression, He was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. We are healed by your sacrifice of the life that you gave. We are healed for you paid the price. By your grace we are saved. We are saved. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkalulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapareso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umaga. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umaga ito na pagkakaroon sa amin ang pagkakatipo ng Diyos sa iyong dakilang pangalan. Salamat dakilang Ama sa mensahe upang bawat sa amin, O Diyos, maturo ang lubos. Gayun din, O Diyos, narito bawat sa amin.
upang ganapin, O Diyos, ang iyong palatuntunan, upang gawin namin ang bawat bagay na iyong nais mangyari sa bawat isa. Narito ang bawat isa amin, handang tumanggap, O Diyos, ng mga simbolo, O Diyos, ng sakit ng Panginoon sa Kristo, doon sa bundok ng Kalbaryo, nang mabayubay ang kanyang katawan, tumigis ang kanyang dugo, upang, O Diyos, ito'y maging pampalubag, O Diyos, sa makasalanan ginawa ng mga tao. Ang Panginoon sa Kristo, O Diyos, ang naging kasangkapan. Salamat, dakilang Ama, sapagkat pinagkalaban mo kami, O Diyos, sa pagkakataon. Malaman, O Diyos, ang hiwaga na ipagligtas sa buhay ng maraming mga tao. Narito po, O Diyos, ang bawat isa amin. Kung nakakita ka ng bahid ng dungis, O Diyos, sa bawat isa, pakalinisin mo, O Diyos, ang bawat isa amin. Patawarin kami, O Diyos, sa aming pagkakasala. Ito'y lingid sa aming kalaman, hayag sa iyong dakilang harapan. O Diyos, kung ito mo ay nagkakaroon ng pagkakataon, ang bawat isa ay gumagawa nang hindi ka nais-nais sa iyong dakilang harapan. Alam na bawat isa amin, O Diyos, humihiling kami, O Diyos, ang iyong kapatawaran. Patawarin mo ang bawat isa amin, O Diyos, upang sa pagkakataong ito, O Diyos, kami maging malinis sa iyong dakilang harapan at gumawa, O Diyos, sa mga bagay na kailangan mo para sa bawat isa amin. Samahan mo ang bawat isa amin, O Diyos, sa pagpapatuloy. Gayun din, O Diyos, abutin ang iyong mga tinatawag upang makabahagi ng pagliligtas sa iyong iglesia, upang may magsama, O Diyos, kami diyan sa langit na bayan habang aming naantay, O Diyos, sa pagbalik ng Panginoon sa Kristo, at magpatuloy, O Diyos, kami hanggang sa panahong iyon itinakda. Ito po'y aming pasalamat na hiling sa mapangyarihang pangalan ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ngayon pakailanman. Amen.
sa ating lahat. Tayo po ay sumandaling tumayo at ating pong basahin ang banal na salita ng ating Panginoon. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 9, versikulo 7 hanggang 8, ito ang sinasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Purihin na pagkakabasa ng banal na salita ng Panginoon. Check ko yan for our operator song. Awitin po natin ang Blessed Be Your Name. Blessed be your name, the land that is plentiful, in the name of abundance, God. Blessed be your name. Blessed be your name, in the land and the desert, to walk through the wilderness. Blessed be your name. 'Cause every blessing you pour out, I turn back to bread. When the darkness closes in door, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Go. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila po sa lahat, Panginoon. Ulit-muli po kami ipapasalamat sa araw po na ito. Salamat po, Diyos, sa masaganang mga salita mo na aming pong narinig. Salamat po, Diyos, sa buhay, kalakasan sa araw-araw po namin buhay. Ganun din po, Diyos, maraming salamat po sa araw nito at kami po ay nakapaglingkod sa iyo.
Ayan, muli, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong announcement. Ano po? Yan, happy birthday po sa mga kapatid natin. Ayan, kay Brother Alain at ang inyong pong lingkod. At sa susunod po ay kay Sister Gloria. Happy birthday, add one para sa buhay ko, sa buhay ng aking ina at kay Kuya Alain. Maraming salamat una sa lahat sa Panginoon sapagkat patuloy kaming ginagamit niya. Okay? At ganoon din po sa mga kapatid na hindi ko po nabanggit ang pangalan na may birthday, happy birthday po sa inyong lahat. So, yun po. Ayan po, meron pong nakaano dyan sa screen natin. Ano po? 16th Annual Linew Youth Camp. Ayan, inaanyayahan po ang lahat ng mga kabataan natin dyan, sasama dyan. Ano po? So, hindi ko mabahasa. Medyo malabo na po mata ko. Ayan po, ang registration po niya ay ano po, 1-2. Yan. So, okay. Ito po ay sa April 10. April 22 and 24. Ayan po, sa Christian Camp. Ayan, sa Pagsanghan. Thank you. Okay, karagdagan pong mga balita sa March 14 po. Ito po ay sa Saturday. Laguna Dorcas First Quarter Fellowship po. Ito po ay gaganapin sa Pila. So, inaanyahan po ang lahat po ng kababaihan. So, ang nakita ko lang po ay si Sister Eileen pa lang. Ano po? So, pwede na po tayong magpalista yung lahat po ng sasama. Okay po. Ang next po natin ay March 20. Friday po ito. Care group po ito kay Sister Gloria. Ang lahat po ay inaanyayahan naman po tayo na makarating po sa care group po natin sa Ilaya. At welcome back po sa ating kapatid na kay Brother Steng na naririto at nakasama at nakapiling natin. Maraming salamat muli. So, yun po. May mga karagdagan pa po bang mga balita? Kung wala na po, inaanyahan na po ang lahat ay tumayo para po sa Thanksgiving prayer. Yan, inanyayahan po ang bawat isa na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Pumunta po dito sa unahan at pagpasalamat po natin. Kung wala naman po, tayo po'y sumandaling yumuko sa ating pong Panginoon. Damhin natin ang presensya niya. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, sa bawat isa. Sa lahat ng pasasalamat po namin, Panginoon, alam po namin, Lord, na sa inyo po nanggagaling lahat yon. And, Lord God, kung nandito po kami sa unahan, upang magpasalamat po sa inyo sa mga biyaya na binigay niyo po sa bawat isa, Lord God. Kayo po ang tunay na nagpo-provide sa bawat isa. Hindi niyo po kami pinagkukulang, hindi niyo po kami ginugutom, hindi niyo po kami pinagkukulang sa bawat araw-araw na dumadaan sa bawat buhay ng bawat isa, Lord God. Lord God, pinapanalangin po lang namin ang mga taong ginagamit niyo, Lord God. Alam namin na bawat isang yon, bawat isang tao, alam niyo po ang puso, alam niyo po ang laman ng kanilang mga puso, Lord God. Kaya alam niyo kung paano sila bine-bless, paano niyo siya binibigyan ng kalakasan, at paano niyo siya paano niyo po siya pinapatuloy na binibiyayaan, Lord God. And Lord God, kung kami naman po ay mga taong nagkasala, Lord God, alam namin na kami ay pinatawad niyo na, Lord God. Lahat po ng pasasalamat na ito ay pinataas namin sa pangalan niyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Check. Ayan, tapoy magbitian. Awitin po natin ang Family of God. To
ay manalangin. Ama namin, na lubhang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang lakas at kalungan ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong buktong na anak, na lagi nagkakaloob sa amin ng buhay at kalakasan, kaya hindi mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung kami po ay nakakaroon ng mga pagkukulang at nakakagawa ng mga kasalanan, ay pagkaloob mo po sa amin ang inyong kapatawaran. Panginoon, salamat sa aming narinig na pag-aaral at misahe nga ang narinig, na naway mapatimo sa bawat isa at maging matibay at matatag ang aming mga pananampalataya. At tuloy, ang ibang karunungan aming narinig ay magamit namin sa ibang taong hindi pa nakakarinig ng iyong banal na salita upang malaman nila ang daang patungo sa kanilang kaligtasan. Panginoon, dalangin po din namin ang iba naming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hipuin po niyo ng iyong mapagpalang kamay, lalo na mga gamot na inirereseta ng kanilang mga doktor. Naway bigyan mo po ito ng kagalingan upang sa gayon ay makasama namin sa muli naming pananampalataya. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba namin nagdadaos ng karawan sa buwan ng Marso. Ipagkaloob mo sa kanila ang mahabang buhay at mga ibayong pagpapala. Panginoon, inilalapit po din namin ang nagaganap na gyera sa Middle East. Naway inyo na pong pawiin at nalalaman po namin na ikaw isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magagawa ang lahat ng mga bagay. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Ingatan mo po ang kanilang mga paghahanap buhay at ilayo sa mga masasamang elemento ng kasamaan. Panginoon, dalangin po din namin ang iba naming mga kapatid na nagpupunta sa iba't ibang barangay upang magbigay ng tamang karunungan sa mga taong upang malaman nila ang daang patungo sa kanilang kaligtasan. Panginoon, nilalapit po din namin kung paano kami nakarating na ligtas sa bahay sambang ito'y makauwi kami na ligtas sa aming mga tahanan. Ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat upang kayo ay hindi magkasala at makakapagharap na walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin, ay sumakanya nawa ang Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailaman. Amen.